is salvation. Ang pinakalayunin ng Diyos sa kanyang pagkakatawang tao ay ang ating pong kaligtasan. Kaligtasan saan? Sa puot ng Diyos. Sapagkat tayo po ang lahat ay makasalanan at haharap sa banal na Diyos. But kung bakit po siya bumaba sa langit, inabot tayo para po di po natin danasin ang puot ng Diyos. The day God became flesh and walked among men ranked as one of the greatest moment in human history. Meron daw pong isang panahon sa kasaysayan ng tao na ang Diyos ay ipinanganak bilang tao. Nakipagkaibigan, nakipagkwentuhan, namuhay bilang isang simpleng tao at namatay sa krus para sa kasalanan ng tao. At pinapatunayan po yan ng Biblia. At ang katuruan pong ito na ang Diyos ay nagkatawang tao, marami rin pong tao ang hindi naniniwala diyan. At para sa ibang tao, imposible yon. How it is possible na ang Diyos na banal ay magkakatawang tao? Ngunit sabi po ng Bible, walang hindi mapangyayari ang Diyos. Walang hindi magagawa ang Panginoon. So para sa ibang tao, ito ay imposible. Ngunit para sa atin, ito po ay isa ulit himala. So makikita po natin, napakalalim pala ng Pasko. Ang Pasko pala ay tungkol sa mga himala ng Diyos. No, sa kanyang kapanganakan at sa kanyang pagkakatawang tao. The incarnation of God. Okay? Ano po ngayon ang kahalagahan ng pagkakatawang tao ng Diyos? Ang Diyos po kasi ay immortal. He cannot die. So, for Him to experience death, He must came into flesh. At nung si Jesu Kristo po ay namatay sa krus ng Kalbaryo, ang namatay po doon ay ang kanyang humanity. Kasi po, pag binag-aralan po natin ng Bible, si Jesus po 100% God and 100% man. Ang tawag po doon sa theology ay hypostatic union. Ang lahat po ng bagay na yun ay himala. At ginawang posible ng Diyos for one purpose. Again, the very purpose of incarnation is salvation. Yung ating pong kaligtasan. Yung kaligtasan na tinatamasa po natin ngayon. Ngayon, ano po ba ang kahulugan ng Pasko para sa atin? Ano po ba yung sinasabi na totoong kahulugan ng Pasko na sinasabi ng Biblia? Gusto ko pong basahin yung John 3:16. Dito po natin masasabi kung ano po ba ang kahulugan ng Pasko, kung ba tayo nagdiriwang ng Pasko. Sabi po dito, Juan chapter 3, verse 16, sabi po dito, alam niyo po ito no? For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. Ang totoong kahulugan po ng Pasko ay ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Kaya po may Pasko dahil may Diyos na nagmahal sa sangkatauhan. Sabi po diyan, for God so loved. Sino ba yung Diyos na yon? Ano ba yung Diyos? What is the definition of God? Sabi po ng Westminster Confessions of Faith, ang Diyos daw po, He is the infinite being, the most wise, immutable, eternal, almighty, the most righteous, the most loving, the most gracious. At ito daw pong Diyos na to, ito po yung nagmahal sa katulad po natin. At sinabi po dyan, He gave. Meron pong act of giving. No, yung pagbibigay po ng Diyos, that is the greatest act of love. No, yung kanya pong pagbibigay. Pero alam niyo po ba, na yung pagmamahal hindi lang po nasusukat sa act of love, ito din po yung nasusukat sa value of gift. Kung ano yung halaga ng kanyang binigay. At napakahalaga po ng binigay ng Diyos. Sabi po ng John 3:16, His only begotten Son. The most precious person in heaven, the darling of heaven. Yun po yung iniregalo ng Diyos. Sabi po ng quotation, sabi po, pwede ka raw magbigay na walang pagmamahal. Pero hindi ka pwede magmahal na hindi ka nagbibigay.
At yun po ang pinatunayan ng Diyos sa kanyang pagmamahal sa tao. Yung kanya pong ibinigay, very valuable. At sino po ang kanyang binigay? The greatest gift for humanity. The person of Christ. At yung regalo po na yun ay kailangan matanggap ng tao para po sa kanyang kaligtasan. So yung pagmamahal po, hindi lang po nasusukat sa pagbibigay, no? Kung sino ba dito yung walang nagre-regalo sa kanya kasi wala siyang jowa. Okay lang po yan. Ang pinakamahalaga po matanggap mo yung regalo ng Diyos sa buhay mo, which is ang Panginoong Hesukristo, ang kanyang kaligtasan. Ang kaligtasan po natin. No? So yung pagmamahal, hindi lang nasusukat sa act of love, nasusukat din po ito sa value of gift. Yung halaga ng kanyang binigay. At ang ibinigay po ng Diyos sa tao ay yung pinakamahalagang persona sa langit, the person of Christ. Yung po'y regalo na kailangan tanggapin natin. At sabi po dyan sa huli, yung mananampalataya daw po, doon sa kanyang anak, merong buhay na walang hanggan. And that is our greatest privilege, na makasama ang Diyos ng pangmatagalan. At mangyayari lang yon if we have Christ sa ating pong puso. Kaya nga po, nasabi po natin na ang totoong kahulugan ng Pasko ay ang pagmamahal ng Diyos sa tao. Kung di tayo minahal ng Diyos, walang Kristong ipapadala. Kaya nga po, okay lang kahit malamig ang Pasko mo, no? Ang mahalaga, mahal ka ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Ngayon ho, bakit po tayo nagdidiriwang ng Pasko? We celebrate Christmas kasi po, we honor the birth of Christ. No? Inaalala po natin ang kanyang kapanganakan, ang mga himala na ginawa ng Diyos para maisilang ang ating tagapagligtas. And we celebrate Christmas kasi po ito po ay good news. No? And good news is meant to be celebrated. Sabi po ng Bible, nabasa po natin kanina, babasahin ko po yung verse 10 sa second account sa Matthew chapter 2. Babasahin ko po. Wait lang. Verse 10. Wait. Nawala yung Bible ko, malabo ng mata ko. Chapter 2, verse 10. Sorry. Ayun. Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita nila, Luke chapter 2, I mean. Verse 10. Meron po diyang binanggit yung anghel, hindi ko makita ang liit kasi ng verse. Ang sabi po diyan, ito ay magandang balita sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas. So we are celebrating Christmas because that is the good news na meron pong Kristong ipinanganak, and because of that we have hope. Kasi po kung wala pong Christ na isinilang at namatay sa cross of Calvary, we are hopeless. Kaya po tayo nagdiriwang ng Pasko kasi pinagdiriwang po natin ang mabuting balita na ang Diyos po ay nagkatawang tao. Isinilang sa mundo, namatay sa cross of Calvary for us to be saved. At in celebrating Christmas, we celebrate the love of God. No? Naalala po natin na kaya pala may Pasko kasi mahal ako ng Diyos. No? Mahal tayo ng Panginoon. And lastly na lang po, nakikita ko pong pumipikit-pikit na po kayo. How are we to celebrate Christmas? Paano po ba tayo magse-celebrate ng Pasko? Sabi po dyan sa Matthew chapter 2, verse 11, babasahin ko lamang po. Chapter 2, verse 11.
Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. So paano bang sinelebrate ng mga unang tao ang Pasko? Sa pamamagitan po ng pagsamba. No? So how are we to celebrate Christmas? By worship po, no? Sa pagsamba. Kaya nga po, pagising niyo bukas, Pasko, bago kayo gumala, mag-worship muna kayo. Kasi yun po ang tamang pag-celebrate ng Pasko. At napakaganda po na December 24, meron pong gawain ganito. We are celebrating Christ. No? We are worshiping Christ sa ating pong kalagitnaan. At yan po naman po ang biblical way of celebrating Christmas. At sinabi rin po dito, sa pamamagitan po ng paghahandog by giving. Dito po sa verse 11, sila po yung naghandog, yung mga shepherd. Ano po yung hinandog nila? Gold, ano pa? Frankincense, saka myrrh. Alam niyo po ba lahat po yun ay may symbol? Yung gold po kasi, it is a gift for the king. Ang ibig sabihin, sa pagreregalo nila sa Panginoong Hesukristo ng ginto, kinikilala nila yon bilang hari. Kaya nga, ang tema daw ng gawain ito is a night with the king. No? At napakaganda pong tema na sa gabing ito, tayo po ay sumasamba sa ating Panginoon. At yung frankincense po, ayan po ay sinisimbolize ng kanyang holiness and divinity. Maging po yung mira. Ang ibig pong sabihin, yung mga regalo pong ibinigay, ipinagkaloob ng mga shepherd sa Diyos, yung kanilang handog, ito po ay hindi lang basta regalo, ito po ay may symbol. Ibig sabihin, yung Christ na ipinanganak, kinikilala nila bilang kanilang hari. And this is a divine being. No? Sa gabi pong ito, ano po ba ang maihahandog natin sa Diyos? Pwede niyo bang itanong ang inyong sarili? Yung mga unang tao, nung unang Pasko, sila ay nagkaloob sa Diyos. Ano po yung may pagkakaloob mo sa Diyos sa gabing ito? At sa Luke chapter 2, verse 20, by praising the Lord. So ang tama palang pag-celebrate ng Pasko ay papuri at pagsamba at pagkakaloob sa Diyos. Dahil ang Pasko po ay tungkol sa Panginoon. Ito po ang ating conclusion sa gabing ito. Babasahin ko lamang po. Christmas isn't about gifts and trees and decoration. Ang Pasko daw po hindi tungkol sa regalo o mga Christmas tree o mga dekorasyon na kinakabit natin sa bahay. Kahit po walang dekorasyon, kahit wala kang matanggap na regalo, hindi daw po tungkol doon ang Pasko. Sabi diyan, it's all about Jesus. No, ang Pasko daw po ay ito pong lahat ay tungkol sa Panginoong Hesukristo. Lahat po na makikita natin sa Pasko, mareremind tayo about Christ. Halimbawa po, ano bang merong pagpasko? Halimbawa po, pag nakakita tayo ng ilaw, lights, mareremind po tayo na Christ is the light of the world. No? Kapag nakakita po tayo ng parol, mareremind po tayo na si Jesus ang star ng Pasko. Amen? So lahat po ng meron sa Pasko, connected po sa Diyos eh. Kasi siya po yung sentro. Pag nakita ka ng gift, marirealize mo the greatest gift for humanity, si Kristo, na dapat nating matanggap sa ating buhay. So kapag tayo po ay nag-isip bilang Kristiyano, marirealize po natin na ang Pasko is not about us. It's not about gifts. It's not about your family. It's about Christ. Kaya nga po ang Pasko dapat Christ-centered. At naniniwala po ako, natutuwa ang Diyos sa ating kalagitnaan sapagkat nandito po tayo sa loob ng simbahan at ginugunita ang kanyang kapanganakan. At nawa naman po ang ating mga panalangin sa gabing ito ay tugunin po ng Diyos. Tayo pong lahat ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataon na muli po ay na-remind kami sa mga bagay-bagay patungkol sa Pasko.
Pinapanalangin ko po ang bawat tahanan, ang bawat taong nandirito ngayon, O Diyos. Punuin niyo po sila ng pagpapala. Punuin niyo po sila ng kagalakan. Punuin niyo po sila, Panginoon, ng kapayapaan. Maghari po ang pag-ibig sa loob ng kanilang mga tahanan, Panginoon. As they celebrate Christmas, as we worship you tonight, O God, nawa, Panginoon, ng aming mga puso ay mapuno ng kagalakan sapagkat na-remind po kami na kami po ay inyong minahal, Panginoon. Kaya po merong Pasko dahil merong isang Diyos na umabot sa amin. Merong isang Diyos na nagmahal sa mga tulad po naming makasalanan. Maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig. Pinupuri ka po namin, sinasamba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon at magandang gabi sa bawat isa. Palakpakan po natin ang aming Diyos. I-award po natin itong ating Certificate of Appreciation. God's Will Sabutan Church, Block 9, Paliparan Road, Sabutan Silang Cavite. Newgan Road yata ito, no? Newgan Road, Sabutan Silang Cavite. Certificate of Appreciation. This certificate is given to Pastor Jerome Cruz for gracing our A Night with the King service as a guest speaker, given this 24th day of December 2021, signed by yours truly, Pastor Dennis Deseo. God bless you, Pastor Jerome. God bless po. Ano po yan? Thank you po. Nangyayang po ang lahat na tumayo. Ipanalangin po natin si Pastor Jerome at ang kanyang magiging pamilya, kung meron man. Meron yan, nasunod ng mga panahon. Siya po ay isang malapit na kaibigan, kaklase, kamanggagawa. Pagpalain natin ang kanyang ministeryo. Aming Amang Banal, dalangin po namin na pagpalain niyo po si Pastor Jerome sa kanyang mga lakarin. Kagaya na sinabi niyo sa inyong salita, na kayo, O Diyos, ay sasama sa amin kapag kami ay naglilingkod sa inyo. Dalangin po namin na pagpalain niyo ang kanyang mga hambangin. Gabay ang inyong mga salita. Tulungan niyo po ang kanyang ministeryo. Pagkaalupan niyo po siya ng kapangyarihang nagmumula sa inyo. Anoint him, Lord, with the anointing that comes from above, so that every people who will be around him will be blessed through him, Lord. His family, his immediate family, Lord, his church, and everything, in every way na ginagawa niya para sa inyo. We pray that may you bless him as you promise. That you will be the one to bless us so we can dwell in your house forever. We thank you for this life. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. God bless you, Pastor Jerome. So mga kapatid, paano tayo mag-celebrate? Salamat po, makakaupo na po lahat. So it's all about Jesus Christ. Sa makabili ang pagmaraan, siya ang ating Panginoon. Magbigay rin kayo ng regalo. Walang problema yun. Yung mga pinapalitang malutong na bente, ibigay rin po yun. Again, it's not about gift. It's about Jesus Christ. Bukas ng umaga, bago umalis ang inyong mga anak, mag-pray muna kayo. Mamasko baga. Pwede na po ba mamasko ngayon? Di ba? Iimbita ko sana kayo sa bahay. Wala ka lang sa bukas sa bahay. So, sa inyong pag-ising bukas, lalo na sa mga ama ng tahanan, ako po'y nananawagan sa inyong mga ama ng tahanan na kayo po ay maging matatag para sa inyong pamilya, manatiling nanindigan sa makabibliyang pamamaraan ng pagsamba sa Diyos. Because if you start worshiping God now, years will come, taon lang may bilangin. Your family will be blessed, and your family will never be the same again. Believe me, I experienced that, and many people experience that when they worship Jesus Christ. Isa pa, palapakan natin ang Panginoon sa Panginoon.
Para naman po sa ating mga announcements. Every Sunday po, meron po tayong Lord's Day. Ito po ay 8:30 to 10 a.m. po. Inaanyayahan po namin kayo. Every Tuesday naman po, meron po tayong devotion. So ito po ay 6:30 to 8 o'clock ng gabi po. Every Wednesday po, meron po tayong class 201 para po sa mga naka-class 101 po. Ito po ay 6:30 to 8 o'clock din po. At after po matapos ng class 201, ay magkakaroon po tayo by January po siguro ng class 301. Every Friday naman po ay meron po tayong prayer meeting. Ito po ay 6:30 to 8 o'clock din po ng gabi. Para naman po sa nagnanais magpapasok ng Family Bible Study sa inyong tahanan, hanapin lamang po natin si Pastor Dennis para po sa schedule. Ayan po. Ayan, sa mga nais naman po pumasok sa mga cell groups, meron po tayong mga pinabibilangan. Meron po tayong category. So, kay Pastor po, siya po ay nag-lead po sa mga leaders. Ngayon din po doon sa Kohana, siya po ang ating cell leader. Si Sister She, ako po ay nag-lead naman po sa mga young mothers. Pwede po kayong pumunta sa amin para po sumali. Si Sister Aileen po, mga young at heart, mga adult mother po, hindi ko na po sinabi yung mga age. Brad Fred po, siya po ay nag-lead sa young father. Sama na lang po kung sino po ang mga nais mag-join. Si Pastor Dennis naman po ay magbubukas ng panibagong cell group para sa mga adult father at mga youth, mga lalaki po. Si Pipir naman po, yung ating tugtog ay drums, ay mga young teens, mga kalalakihan din po, mga young teens. Si Lani naman po, kay Lani, Sister Lani, yung mga young teens, mga babae naman po. Sister Baby, kanya naman po ay sa compound po nila Kakambina. So, pwede pong mag-join din po yung mga banda po dyan sa, kung meron po dito mga taga-Simores, pwede po mag-join po sa kanya mas malapit. And sa darating po na December 31, meron po tayong salubong. Ito po ay 6:30 to 8 o'clock p.m. Inaanyayahan din po namin kayo. And January 2 po, meron po tayong anniversary celebration. So, ilang taon na po tayo? 8 years. 8 years. Okay, 8 years na po ang ating church. Inaanyayahan po namin kayo 8:30 to 10 o'clock a.m. po. And January 28 na bago po yung date. So, January 28 po, Evangelistic Night Service. So, ito po yung amateur singing contest. Sa mga may mga boses po dyan, pag-anin na po kay Lord. Mag-audition lamang po, natin lamang po natin si Sister Emerson and Sister Shiny. Ito po ay magaganap 5 o'clock to 8:30 po ng gabi. So, yun lamang po para sa ating mga announcements. Thank you po. Ngayon naman po, lalabot po tayo sa pagbibigay sa pagkakaloob po. Samahan niyo po ako sa aklat ng gawa. Sa aklat po ng gawa, sa chapter 20, verse 35. Chapter 20, verse 35. Sabi po dito, sa lahat ng pagkakataon, pinakikita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ngayong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. So ngayon po ay pinagdiriwang nga po natin ang araw ng Kapaskuhan at sana naman po, hindi lamang po sa araw ng Pasko tayo magbigayan or magtulungan, kundi sana po ay maging araw-araw ay Pasko para sa ating mga Kristiyano at mas masarap po ang magbigay kaysa po sa tumanggap. Tayo po ay magbigay sa ating Panginoon ng may kasiyahan sa ating puso.
dinadakila namin, pinasasalamatan ka namin, aming Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa natapos namin gawain sa gabing ito, sa mga salita mo at sa mensahe na aming narinig. Salamat, Panginoon, sa dakilang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin, na pinagse-celebrate namin, Panginoon, na iyong kapanganakan, na tinubos mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasalanan at iniligtas mo kami, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa katapatan mo, sa lahat ng mga pagpapala na iyong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa buong taon na mga pagpapala na ibinigay mo sa amin, O Diyos, at sa mga tatanggapin pa namin, Panginoon, sa mga susunod na taon. Diyos, salamat din po, Panginoon, sa mensahero na ginamit mo, Panginoon, para sa amin. Nawa, Panginoon, gabayan mo siya, ingatan mo siya, Panginoon, at ang kanyang pamilya, O Diyos. Nawa, Panginoon, ay ikaw, Panginoon, ang siyang maging gabay niya sa paglilingkod sa iyo. Lord, gayon din po, Panginoon, sa lahat ng mga naipagkaloob, Panginoon, ang aming mga kapatiran, sa mga sentro, Panginoon, na ibigay ng bawat isa sa amin, O Diyos. Naway ikaw, Panginoon, ang siyang magbalik ng siksik, liglig at nagpumapaw. Nawa, Panginoon, ikaw ang siyang magbigay ng pagpapala sa mga pinagkukunan nila, Panginoon, sa bawat mga negosyo, sa bawat mga hanap buhay, O Diyos. Ikaw, nawa, Panginoon, ang siyang magpala sa bawat isa. Nawa, Panginoon, sa paghihiwa-hiwalay namin, O Diyos, sa pagsamantalang paghihiwa-hiwalay namin, ikaw ang siyang mag-ingat sa bawat isa, sa bawat pamilya na meron kami. Maraming salamat po, God. Ito po ang aming samot dalangin. Sa matamis na pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Tinatawagan ko si Pastor para po sa ating benediction. Sa ating pong pagkatapos, batiin po natin natin katabi, maligayang Pasko sa inyo. Merry Christmas, Star! Sumayin niyo nawa ang pag-ibig ng ating Panginoon si Kristo. Manatili kayong matatag sa kanyang pananampalataya. Patuloy na sumunod, paglingkod sa kanya bilang kanyang mga alagad at mga libing. Patuloy na pagpalain bilang anak ng ating Panginoon. Naway paliwanagin niya ang kanyang kapangyarihan sa ating buhay. Naway patuloy niya tayong gabayan bilang ating Panginoon. Naway ingatan niya ang bawat nating lakad. Naway bigyan niya tayo ng pagpapalang higit pa sa ating inaakala. Naway sa patuloy nating pakikibaka sa buhay na ito, maging sandigan natin ang kanyang salita. Naway maging Panginoon natin siya magbuhat ngayon hanggang sa huling hininga ng ating mga buhay. Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin. At sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Sa Kanya nawa ang kalwalatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng saling lahi magpakailanman. Amen. Amen.